Naku po mga kababayan, ayan nagsalita na nga si Secretary Vince Dizon patungkol ito sa kumakalat na ipinakalat pala ng isang vlogger sa Ilocos Norte yung mga proyekto na ghost ghost project di umano ni Congressman Sandro Marcos. Nako, kaso mga kababayan, ito pala'y fake news lang, itong sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Hindi pala ito galing mismo sa bibig o sa bunganga ni Secretary Vince Dizon. Wala pa daw sinasabing ganitong statement si Secretary Vince Dizon. At fake news daw ito, gawa-gawa lamang daw ito ng mga vlogger, ng mga loyalista nga. Sabi ni nung vlogger na nagpakalat ng doon nga sa Ilocos Norte. So, basahin natin itong pahayag di umano ni Secretary Vince Dizon na fake news pala ito, hindi pala totoo. Ayan, sabi dito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag mo akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Sinasabi mo na iniiwasan ko yang Ilocos. Ayan. So ito daw ay gawa-gawa lang daw ng mga vlogger na bayaran daw. Di umano, sabi ni Jesus Bosidoki, itong si Madarahug. Dahil wala silang mairibat daw sa kanya na itong mga proyekto daw sa Ilocos Norte ay totoo na ghost project daw mga kababayan, sabi niya. So pakinggan natin mga kababayan itong pahayag ni Jesus Bosidoki. Ayan, nagsalita na siya at sabi niya hindi daw to galing kay Secretary Vince Dizon. Ito na po, panoorin nyo mga kababayan. Maraming nagtatag sa akin dito sa post na ito. Sabi nila, ano daw yung reaction ko? Sa akin, hindi ako naniniwala na si Secretary Vince Dizon ang gumawa nito. Gawa-gawa lang ito ng mga vlogger, ng mga loyalista, kasi galit na galit sila, wala silang mairibat, sayang ang bayad sa kanila, doon sa aking mga isiniwalat na mga proyektong palpak sa Ilocos Norte. Nako, mga kababayan, gawa-gawa lang daw pala ito ng mga vlogger na mga binabayaran daw, di umano mga kababayan. At sa mga isiniwalat niya daw na mga proyektong palpak, aray ko mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito sa pahayag ni Madarahog dito sa mga vlogger na binabayaran di umano? Halaka. So ginawa nila ito. Di ako naniniwala na si Secretary Vince Dizon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung si Secretary Vince Dizon ang gumawa nito, ang sasabihin niya ay doon sa matabang magandang lalaking vlogger na nagpunta sa Ilocos. Oh, yun ang sasabihin niya. Kulang ha? Oh. Ang nakalagay dito doon sa matabang vlogger, hindi si Secretary Vince yan. Kasi kulang, ha? Doon sa matabang magandang lalaking vlogger na Magandang lalaking vlog. nagpunta sa Ilocos. Ganyan si Secretary Vince magsalita. Hindi ganito. Kaya hindi ako naniniwala. Sa mga galit na galit dyan, na mga loyalista, hala, mag-ipon-ipon kayo at umiyak. Aroy, yan, may pahayag siya sa mga loyalista daw, mag-ipon-ipon daw kayo at umiyak. Nako, ayan na. Dalhin nyo doon sa mga tulay na pinagawa ni Congressman Sandro Marcos. Dalhin nyo doon para magkaroon naman ng tubig. Kasi yung iba, walang tubig pero may tulay. Parang proyekto ni Pinoy, no? Yung dati na, yung proyekto na may tulay, pero walang tubig. Di ba trending din yun dati mga kababayan? Yung proyekto ni dating presidente
Pinoy, Benigno Aquino. So, ayun. Mga iyakin ng puto. O paano? Ha? Sayang ang bayot. Ayan mga kababayan, basahin po natin yung mga comment dito. Sabi, Erika D, walang tubig pero may tulay. Dami kong tawa, mga 150. Sipagan nyo pa po sa pag-expose ng maiba naman ang gobyerno natin. James Peroselio Banat sir, Maylin Kandangan, correct ka dyan sir. Rona Gimpayan Monosor, classmate baka nag-anxiety na mga yan dahil sa pag-inspect mo sa Ilocos Norte. Mapa si Vince o loyalista man, yan bistado na sila. Call out ulit natin mga loyalistang dito. Ayan, sabi ni Rona Gimpayan Monosor. Joel Torres, Nicolas Sora, correct. Ayan. KJ Miles Robia Oyangorin. Matik Yandol. Ayan. Bains Maalona, haha, tama ka po sir. Harold Lawrence Gomez, halata naman po na hindi yan galing kay Secretary Beans. Kasi kung sa kanya mismo galing yan, napanood at narinig na dapat ang mga katagang yan sa mainstream media. Tama. Tsaka kung magsasabi nito si Vince Dizon, talaga mapapahiya siya mga kababayan. Kasi, bakit nagsalita siya ng ganun? Dapat puntahan niya yung mga ipinakita ni Madarahog mga kababayan. 'Di ba? Para fair naman. Ayan. Doon ako nag-aantay palagi sa tawa nyo po. Nakaka-good vibes, sabi ni Anel Kaing Nayaranda. So, ayun mga kababayan, panoorin pa na natin yung iba dito na pahayag ni ayan. Ang konti ng aninyo, mga iyakin pa kayo. Ayan. Ito, panoorin natin. Nagsisiiyakan yung mga loyalista. Iilan na nga lang kayo. Naiiyak pa kayo sa content ko. Bakit ina ninyo? Ano sasabi niyong fake news? Ha? Ano sinasabi niyong AI? Ulul. Pumunta kayo doon. Ha? Pumunta kayo ng Ilocos. Tapos, hanapin nyo yung mga proyekto na pinuntahan ko. May mga geotag naman yun eh. May mga location yun. Nandyan sa content. Balikan nyo yung mga content. Kunin nyo yung mga geotag na location. Tapos puntahan nyo yung coordinates na yan. Tapos kayong gumawa ng content. Tingnan nyo kung fake news yun o hindi. Tama. O kung AI yun o hindi. Ayan, nag-iiyakan na pala mga kababayan. So, kung talagang AI yon, puntahan nyo. Yan sabi ni Jesus Busiluki. Ayan po yung hamon sa inyo. Yan, may hamon siya sa mga loyalista ng mga iyakin daw, mga kababayan. Naku, iyakin daw pala kayo. Puro kayo iyak mga... Yung unang 2 araw pag-release ko ng video, na-lockdown sila. Wala silang reaksyon. Bakit wala kayong reaksyon? Ha? Kasi hindi nyo alam kung paano nyo sasagutin. O ngayon, balik kayo doon sa old formula ninyo. AI yan kasi DDS. Fake news yan kasi DDS. Hoy! Utusan nyo si Marcos, yung pangulo nyo. Nautusan si Vince Dizon na pumunta doon sa Ilocos at mag-inspeksyon para i-debunk ako. King ina ninyo. Mga iyakin. Puro kayo iyak. Utusan nyo yung pangulo ninyo na si Vince Dizon papunta ng Ilocos kung saan-saan nagpupunta eh. Natatakot siya to. 12.9 billion ang budget ni Sandro Marcos for 2025 alone. Di ba? 150 na projects yan mula noong 2023. Asan yung mga proyekto na yun? Di ba?
Kaya natatakot si Vince Dizon na pumunta doon. O, kayo, ngawa kayo ng ngawa, magsiiyak na lang kayo mga, you know. Marami pa akong ilalabas. Kahindik-hindik kagilagilalas. Oh, manatili na lang muna kayo mga tanga, ha? Paano? Sayang ang Bayot. Nagpapaka-relevant ito si Bayot. Ginawan ako ng content. Yung mga rehash ba, yung mga dati niyang content, si Mandalulu, Dugyot, King Ina mo. Hindi mo ko kaya, boy. Pumunta ka dito. Girl. Sorry. Pumunta ka dito sa Pilipinas. Ikaw ang magdibag sa akin. Pumunta ka sa Ilocos. Teritoryo mo yun eh. Ako nga, pumunta doon. Hindi ko teritoryo yun eh. Tapos pumunta ka rin ng Davao. Tingnan natin kung makalabas ka. Bayot kang talaga. Ayan mga kababayan, so ano masasabi nyo dito, no? So sa mga in-expose ni Jesus Bosidoki dito sa Ilocos Norte, no? Grabe tapang niya, no, mga kababayan, no? Talagang pinuntahan niya pa mismo yung mga proyekto ni Congressman Sandro Marcos at talagang pinakita niya, no, na talagang hindi tapos at talagang hindi mapakinabangan yung mga proyekto. So, ayun, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan.